Mga kaigsunan, ato na usab nga ipadayag karong orasa ang klaro nga pagtuis nining pastor nga taga-dakbayan sa Pagadian. Atong paminaon. Ningon si San Pablo, the church is the pillar and the foundation of truth. Maukadto ang tin-aw og klaro nga pamahayag ni Father Darwin Gitgano ngang simbahan mao ang haligi og patukuran ng kamatuoran sumala sa Biblia ug sa sulat ni San Pablo. Apan gituis kini o gisinayo pagsabot ni Pastor Jimar Magsanay atong paminaon. Nga dili na ang tinuod nga kamatuoran Bible, ang tinuod nga kamatuoran simbahan. Mati mo pagayo, ang tinuod kuno dili na Bible, simbahan. Pamati mo ang tinuod sayop iyang gisulti. Kung inyong mamatigdan mga igsoon, gilubag ni Pastor Jinmar Magsanay ang pamahayag ni Father Darwin Gitgano. Kumikan kay wala mo ingon si Father Darwin Gitgano nga ang Biblia dili na kamatuoran. Kundili gikawot labang ni Father Darwin Gitgano ang gisulti ni San Pablo nga ang simbahan ang haligig patukuran sa kamatuoran. Pero giusab kini ni Pastor Magsanay. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Bay, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Okay, na unsay imong ikasulti ana. Meaning wala ko magbakak. So, di na ta magdugay. Gusto nga ko nga tinawon ang kahulugan ni ana nga verse, no? Tungod kay dili pwede nga nagdala ta sa pulong sa Ginoo niya atong sayupon ang pag-interpret sa Bible, no? Buot lang kong mopahinumdom, no, dapat ang pagtuon sa pulong sa Ginoo nga i-observe na to ang text, ang word, observe the text, the word of God correctly, then interpret the word correctly, no? Tama nga pag-interpret. Na gusto na ko nga masabtan ang mao nga verse nga maong gisulti. Kining gisulti bitaw sa 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15 giingon diri pagsulti. Although I hope to come to you soon, I am writing you this instruction so that if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Now, diha ra kutob. Wala may word din nga dili Biblia. Kay ang simbahan. Now, ang word nga church diri nga gimension ni Paul, dili building, dili grupo sa simbahan, kalihukan sa simbahan, kundili grupo sa mga magtotoo. Bitaw nang ingon siya nga, I am writing you. Now, atong klaruhon ang correct observation, ha, correct observation and the correct interpretation. Unsay buot ipasabot ni Paul niini? Nagpasabot ba si Paul niini nga ang Biblia dili na pillar and foundation of truth, which is unang-una piting sayo pa tungod kay Biblia goy gibasa. Wa ta gabasag Biblia, dapat ang imong tang gibasa comics. Iniglek nimo ang Bible, dili Biblia. Wa ka mahadlok ana pagkasultiha. Kunya, dipinsaan ni mo ng pulunga. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Bay, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Now, saon ni mo pagdipinsaan eh. Now, unsay buot ipasabot anang the purpose of writing ni Paul niini is to give instruction for a godly living. Pag ingon niya og pillar and foundation of truth, nagsulat si Paul nga ang tanang magtotoo magkinabuhi nga
tama sa kabubuton sa Ginoo, kay kamo ang truth, kamo ang foundation. Parehas ba sa giingon ni Jesus nga kamo ang asin sa katawhan? Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang buot ipasabot, nagahisgot si Paul niini nga kamo ang buhing sulat. Pagtarong mo og kinabuhi, godly living ang buot ipasabot ang context. Wala ni maghisgot nga ang simbahana ang pillar o foundational of truth, dili Bible. Kay naghisgot ni katawhan sa Ginoo. Na, assured idea, mga igsuon, dili na mo ma-accept ka ng word nga dili Bible. Na gusto na kong masabta nimo, no? Buabanti lang taog gamay. Diri sa 2 Timothy chapter 2. Ang verse 15, giingon din ha pagsulti nga, study to show thyself approved unto God, a workman who does not need to be ashamed, rightly or correctly handle the word of truth. Sa King James translation, correctly o divided the word of truth. Kanang matarong ni mughan ay ang pulong. Especially, si ifdi ka, especially, leader ka, pare, unya musulti kag ingon ana, dili na tama. Kay makauulaw na og inanaon nimo pag-interpret. Naunsa man ang Bible nga imong giniglik, dili Biblia. Tanawang giingon sa Ginoo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed. Gininhawa sa Dios ang Biblia. And it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang Biblia, mo'y gigamit, gitudlo, aron ka makorek, ma-rebuke, ma-train, in righteousness. Wala may word din nga dili Biblia. Ikaw ro may gadugang og dili Biblia. Dapat mahadlo ka ng pulunga. Gisayunan po kag dili Biblia. Ang purpose sa pulong sa Ginoo, no? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ma-equip for every good work. Mo na nga ang imong dimensyon diha nga dimensyon ni Paul, gasulat siya for a godly living. Kay mga buhing sulat ang tanang magtutuos Ginoo. Wala na maghisgot nga unsay gitudlo sa church mo to insakto dili Biblia. Pastang pagkaapikihang pagtulon-ana. So, sa laing bahin, mopahinumdom ra ko nga mahanaw man ang langit o ang yuta, apil imong simbahan. But ang pulong sa Ginoo magapabilin sa walay katapusan. Muna nga ayaw gyud pagsultig dili Biblia. Nya naapoy depender nga perting butbutona nya ikat kay wala gasulti. Naa man na gisulti man na. Pwede man ang klaruha. Naanad mo og kana bang baliktos kanang inyong ikat aron ikapatigbabaw ninyo ang binaliktos nga paagi. Di man na pwede, di na kapasar sa amo. So ayaw balikwauta ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Imagine nimo ang pulong, kinsaning pulong aming kag dili Biblia. Dios na. Juan 1:1. In the beginning was the Word, the Bible. And the Word was with God, uban sa Dios. And the Word was God. Pag-abot sa verse 14, and the Word became flesh. Kinsa ng flesh? Si Jesus. Nga kaniadto, He is the Word. Kunya, buingon kag dili Biblia, pag hinulsol padre. Nya, naisiip di nga mo depend ana. Sag kinsang si ibdiha imuhang
padipinsaon anang istorya ha. Di na ra ba gina mabakwi. Now, ipahinumdum na ko ni, without written revelation, the Bible, man is helpless and hopeless in his state. Usbo na ko, without the written revelation, which is the Bible, hopeless o helpless ang tao. Sao na to pagsunod, pagsimba ang Ginoo? Without the Bible. Nya mo ingong kag dili Biblia. Now, tagaan tay kag bersikulo aron ka maghinulsol. Kay og dili ka maghinulsol anang imong istorya panilngan kas Ginoo. Sa gingon diri sa Revelation chapter 22 verse 18 and 19. Warn everyone who hears the words of the prophecy. Giwarningan sa Ginoo ang tanan nga nagatuon o nagapaminaw niining pulong sa Ginoo. If anyone add anything to them, God will add to him a plagues described in this book. Dugangan ka sa hampak kung imong dungagan. Dugang ra ba ng dili Biblia? Kay kung basahon nimo ang 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15, wala ra ba gisulti diha nga dili Biblia. Ang dili Biblia diha dugang na. Unya imo pong kuhaon ng Biblia kay dili na Biblia. Napo giingon diri sa 19 no. And if anyone takes word away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. Okay ka o wag tangon ka sa Ginoo, gumikan anang imo paingon dili Biblia. Ang Ginoo nag-warning niini. So, repent. Kay kanang imong sinultihan, inyong dinipinsaan, madawat na ni adtong wa magtuon og Biblia. Pero kami mga pastor, gitawag mi og the truth defender of God's word. Daghang salamat.